Yan o. Layo na nang narating namin. Para akong nasa Korean movie. Ito naman yung mga lumilipad-lipad na mga ganon, yung maliliit na parang mga petals ng parang snow, no? So nandito kami ngayon sa Rad Devin. Ito yung kanilang famous na castle. Kung maka famous no? Famous na castle dito sa Slovakia. Hindi ko alam kung part pa ito ng Bratislava, pero mukhang hindi na. At gaano kalayo yung hike para makarating dun sa castle? 20 minutes. So andun siya somewhere dun. Hindi ko alam kung nakikita. Ayun. So mag-hike kami ng 20 minutes para makarating dun sa Rad Devin, dun sa castle. At dito kami mag-spend ng maghapon ngayon. Ayun. Tapos na naming maikot yung Old Town. So nag-out of the city naman kami. So ipapasyal ko naman kayo ngayong araw dun. Meron palang hotel dito sa baba ng castle. Wow! Oh my God! Ang laki pala niyan. Kala ko maliit lang. Mga mataas-taas ang akitin namin. So parang simula dito pa ganon, tapos pa ganon. Hindi na akitin namin yan, pinakaitaas na yan. Baka mapapagod kami ngayong araw na to. Ilang araw na rin akong naglalakad at umaakyat ng kung saan-saan, kung ano-anong inaakyat. Hindi naman masyadong steep ang daan. Steep, hindi masyadong steep ang daan. Medyo pag ganun siya ng konti, tapos gaganon. At tingin ko kung kinakaya ng bata na yun, yan, malamang kaya din namin yan. Okay. So pag-akyat doon sa taas ay aabutin ng 10 minutes, so hindi naman masyadong malayo. At pagdating doon sa taas ay matatanaw yung Danube River at saka yung Morava River. Yung Morava River ay yun yung kanilang famous na river dito sa bansang ito. Tagal kong di nakakita ng palaka. Ngayon lang ulit. Yun. Yan. Safe na siya doon. Hindi na siya masasagasaan at saka maaapakan. Ito na yung main entrance. Alam niyo kung anong gagawin ko? Konti na lang yung mga kwentong isasabihin ko sa inyo. So ang gagawin ko ay ilalakad ko na lang kayo dito sa castle para makita ninyo, para makita nyo din yung ganda nitong castle. Bawal ang drone. Bawal ang drone. Ang dala ko ay drone. Yun lang. Anyway, so i-walking tour ko na lang kayo rito. Ang Devin's Castle ay hindi kalayuan mula sa Bratislava City Center. Nasa 13 kilometers lang ito mula sa sentro ng Bratislava at ang biyahe ay hindi higit sa 1 oras depende sa traffic. Ang bayad sa entrance ay 10 euro para sa adult at 5 euro naman sa mga bata. Sulit na sulit ito sa ganda ng lugar. Mag-wine tayo dito. Oo, dito tayo mag-wine sa dulo doon. Sarap daw wine dito. Oo. Napakaganda ng view. Unahin namin akyatin yung may main castle. Yan yung mini apple, di ba? Hindi, plum. Plum ba yan? Oh? Di ba yan yung mini apple? Oo. Ay, oo nga. Oo.
Hindi, masarap, matamis yan pagka ano, nahinog. Oo. Ang castle na ito ay itinayo ng Hungarian kings noong 9th century bilang depensa laban sa mga kalaban. Ang buong sukat ng castle ay nakakalula at napapalibutan ito ng magagandang tanawin, kagubatan at ilog na nagbibigay ng napaka-relaxing na atmosphere. May dalawang pangunahing ilog na makikita malapit dito, ang Danube at Morava Rivers, na lalo pang nagpapaganda sa paligid ng castle. Napaka-family friendly ng lugar na ito, kaya siguradong mag-i-enjoy ang mga bibisita sa pag-e-explore. May mga kainan naman sa labas. Picnics. Picnic lang pa. Who's that? I don't know. National symbol of Devin. Pangalan niya Devin. Okay. So si Devin ay... Wala kasi akong information about dito sa castle na to. Basta naisipan lang namin pumunta rito at tignan kasi isa siyang famous. Pero maganda. Maganda siya. Amazed din kayo pag nakita ninyo ito. Meron ding libreng inuman, so wala na kayong dapat problemahin sa tubig, hindi nyo na kailangan magdala. Gumagana ba? Ang tanong. Gumagana? Mamaya pagbaba namin, iikutin namin yung town na yan. Maliit na town lang siya pero mukhang maganda. Usually sa Europe, yung mga town na ganyan, napakaganda nila sa mga sa mga maliliit nilang street dyan. So titingnan namin siya mamaya. Merong magandang parang parrot show doon. Mamaya titingnan namin yan. At may nakita kami ni llama somewhere dito kanina. Wow, hindi makita ang ilalim. Sa sobrang lalim. Gano'ng kalalim yan? Ay, malalim. Woo! Kuku! Kuku! So bago dumating yung echo, 1 minute. Wow. Ganun siya kalalim. Kailangan lagi mong i-exaggerate eh, no? Yun. Ayan yung Danube River. Nandito lang pala siya sa gilid ng Danube River. Sayang talaga. Alam mo ako yung nanghihinayang kasi bawal ang drone. May nakalagay na sign sa labas, bawal ang drone. Yun o. Kasi, alam mo bakit? Yun. Ang ganda magpalipad ng drone dun. Dali, pakita ko sa inyo. Yan o. Yung patadaanan ng drone niya sa gilid. Yan. Yan. Tapos dun, palulusutin ko yung drone dun sana oh. Sayang. Sayang talaga, ganda. Ng mga tao dun oh, tingnan nyo. Oh. So napakalaki niyang Danube River na yan. Meron yata silang tour ng Danube River Tour na parang hindi ko alam kung dadaan dito sa castle na ito. And then pupunta na ang Bratislava galing sa Vienna.
Alamang, yan yung Danube. Alin pa ba? Wala namang iba. Oh. So nakita niyo yung current pa ganun, ang lakas. So hirap na hirap yung, grabe, buti kinakaya niya yan, no? Oh, buti kinakaya niya. Oh, parang hindi nga siya makakarating eh sa pupuntahan niya. Ganun kahirap yung transportation, no? Ba't kailangan i-barge? Dahil sa strategic na lokasyon nito na binubuo ng tatlong bansa, ang Devils Castle ay naging mahalagang bahagi ng Amber Route dahil maraming mga mangangalakal at manlalakbay ang dumadaan dito. Kilala rin ni Napoleon ang kahalagahan ng lokasyon nito at siya mismo ang nag-utos ng pagsira sa kastilyo bilang bahagi ng kanyang militarization. Noong 1989, ang Iron Curtain na naghihiwalay sa Eastern Bloc mula sa kanluran ay lumaganap sa harap mismo ng kastilyo. Ang paligid ng kastilyo ay napuno ng mga tore ng bantay at barbed wire. Pagkatapos ng Velvet Revolution, ang lugar ay hindi na militarisado, ngunit maaari mo pa ring makita ang ilang mga monumento at labi dito upang alalahanin ang mga nakakatakot na panahon na iyon. Viacej rokov niekedy.
Wow, pwede mag-picnic dun sa ibaba. Ganda, nature. So ayan yung Murata River. At dito siya dumuduktong sa Danube River. Ayan. So ayan. Yung barge kanina, I think 1 hour, nandun pa lang siya kanina. Kanina nandito yan. Dahil sa lakas ng current. Walang nakakapunta ron, sayang. Mukhang hindi na pwedeng i-access yun. So pwedeng maglakad sa paligid ng castle, no? Ayan. Kasi mayroong path, walking path doon. So ito na yung top. Ito na yung ibabaw ng first tower. At ang mamayang konti, magpapahinga lang kami dito, mag-relax lang kami. May dala kaming snacks. Bili kami ng sandwich at saka ng tubig sa supermarket. And then mamaya, yun naman yung second tower ang aakitin namin. So saglit lang siya, madali lang, maliit lang to. Malaki itong castle, malaki yung kabuuan, kapaligiran, pero yung mga akyatin ay kaunti lang. So, mga 2 oras lang ang kailangan nyo rito. 2 o 3 oras pwede na dito. Kasama na yung relaxation doon. At ito yung makikita nyo sa paligid. Nature, napakaganda. C'est ça, l'Autriche, c'est ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle est grande. Ouais, elle est très grande, hein. Elle est horizontale aussi. Okay. Yan yung confluence na tinatawag. Doon sa mga hindi nakakaalam, no? Yung dugtungan ng 2 river, yung kung saan sila nagsasanib ng tubig, ang tawag doon ay confluence. At ito yung Morava River. Ito, pag ganon, pala yung ganon. At ito yung Danube. So yan Danube, alam na ninyo yan. Yan yung pinakamalaking river dito sa Europe. At yan ay dumadaan sa maraming bansa. Meron silang tinatawag dito na Danube Tour na dumadaan ng Vienna, Berlin, Germany, Slovakia, basta marami. Hanggang Turkey yata yan, hanggang Black Sea, yung Danube River na yan. Nasabi ko na yan doon sa nakaraang vlog ko. Maraming pwedeng gawin dito tulad ng guided tours, picnic sa mga park, at pag-akyat sa mga tower para makita ang breathtaking view. Upang lubos na ma-enjoy ang Devens Castle at ang paligid nito, recommended ang maglaan ng mga 4 na oras para ma-enjoy ang kabuuan at kapaligiran ng castle. Huwag kalimutang magdala ng magandang camera dahil Instagrammable ang kagandahan ng mga tanawin dito. Yung may mga windmill doon, ay yun yung Austria. Pakaganda rin ng nature nila, no? Na-scam ka. You know? Sa loob mismo ng castle ay may museum at dito makikita ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng region.
Sa loob ng museum makikita ang simula ng kasaysayan ng Kristyanismo sa region dahil sa dalawang santo na sina Cyril at Methodius noong 863 AD. At dito sa museum makikita ang mga artifacts mula sa panahong iyon. May mga sinaunang sandata, kagamitang bahay at mga alahas na nagpapakita ng buhay noong medieval period. Ano yun? Bukod sa kasaysayan, ang Raddevin Museum ay may kamangha-manghang tanawin sa paligid. Mula sa watchtower makikita natin ang magandang tanawin ng tatlong bansa, ang Slovakia, Austria at Hungary. Dito na agad, walang tao sa taas eh. So, yun na yun. Lahat-lahat na yun. Naipakita ko na sa inyo lahat ng part nitong castle na to. I mean, hindi every corner, pero yung mga main na part na magandang view, yun na yun. Nakita na ninyo. Sana ay nagustuhan ninyo, nag-enjoy kayo. At kung maliligaw kayo dito sa Bratislava o sa Slovakia, alam na ninyo na itong castle na ito, ang Devin's Castle ay isa sa dapat nyong bisitahin. So, hanggang dito na lang. See you next time. Peace! Kung umabot kayo hanggang dito sa parte ng video na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, share, comment, subscribe para sa marami pang video. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Mga pre, nagbayad ba kayo? Kung hindi kayo nagbayad, balik kayo. May random check. May na-random check kasi kanina. Alam niyo, supposedly, no, pwede na hindi magbayad kasi wala namang gate, walang nagtitingin kung may ticket ka o wala. Kaya lang may nag-random check sa taas, parang bus lang.